fishing. The weather is fine. All you need is a gospel hook, sinker, and line. You don't even need no bait. God's word will supply. Just throw out the line, let Jesus draw them nigh. Fishers, fishers, fishers of men. That's what God's called us to do. Fishers, fishers, fishers of men. I'm going fishing, how about you? Isang mapagpalang gabi sa inyo lahat, mga ginigilig kong tagapakinig at sumusubaybay sa FOMHK Gospel Podcast. Sino ang nilalapitan natin sa panahon ng matinding kabigatan, panahon ng matinding unos at malalakas na bagyo o hampas ng hangin na dumadapo sa ating buhay? Ano ang karaniwan nating ginagawa? Ang ilan sa atin ay maaring sakbibi ng takot, panghihina, hindi na makagulapay, bunga ng panghihina ng kanilang pananampalataya. Subalit lagi nating pakatandaan, ang Panginoong Hesus ay tapat sa kanyang pangako. Sapagkat kahit pa ano pa ang iyong nararanasan, naandiyan ang Panginoong Hesus na nagsabi kailanman ay hindi kanya iiwan o pababayaan. Sa Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kabanata 14, talata 22 hanggang 32, ay ganito po ang sinasabi. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantala pinauwi naman niya ang mga tao. Matapos niyang paalisin ang mga ito, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi. Samantala ang bangka ay nasa laot na, ngunit sinasalpok ito ng mga alon dahil pasalungat ito sa hangin. Nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinalibutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, ako ito." Sinabi ni Pedro sa Panginoon, "Kung talagang ikaw nga iyan, papuntahin mo ako diyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Panginoon, sagipin ninyo ako," sigaw niya. Agad siyang hinawakan ni Jesus. "Bakit ka nag-aalinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya," sabi niya kay Pedro. Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin. Ang maraming Diyos na mapagmahal, dakila at makapangyarihan, maraming salamat sa pagkakataong ito na muli kami, O Diyos, ay binigyan mo, Panginoon, ng pribilehiyo na aming matunghayan ng iyong salita at marinig muli ang iyong kapahayagan. Dalangin ko, Diyos, na sa mga oras na ito ay iyong abutin ang iyong anak na nakikinig ngayon. Anuman ang kanyang pangailangan, anuman ang kanyang pinagdadaanan. Hayaan mo, O Diyos, na ang salita may magbigay sa kanya ng comfort, ng pag-asa, sabagat alam namin, Panginoon, sa salita mo, O Diyos, patuloy siyang iyong palalakasin at muli mong bubuhayin ang kanyang pananampalatayang minsan ay magkukwit na. Maraming salamat, O Diyos, at ito ang aking samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Minamahal kong kapatid kay Kristo, sa pagpapatuloy ng ating pagbubulay ng kanyang mga salita sa atin, ay atin pong natunghayan ang pangusap na binikas ng Panginoon sa talata 31, nang sabi doon, "Bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit
ng iyong pananampalataya. Ito ang salitang binitiwan ng Panginoong Hesus nang si Pedro na nooy nakalalakad na ng matuwid sa ibabaw ng tubig patungo sa kinaroroonan ni Hesus, ay biglang nabaling ang kanyang paningin sa malakas na hanging rumaragasa at humahampas sa kanya, na sukat niyang ikinatakot kung kaya't ang kanyang paglakad sa ibabaw ng tubig ay napalitan ng unti-unti niyang paglubog. Panginoon, tulungan po ninyo ako, ang agad na sigaw ni Pedro. Kagyat namang inabot ni Jesus kay Pedro ang kanyang mga kamay upang iahon ang huli sa pagkakalubog. Napakaliit ng iyong pananampalataya. Bakit ka nag-aalinlangan? Ito ang agad na tinura ni Jesus kay Pedro, na nooy nanginginig pa sa takot, at siya'y inakay ng Panginoong Hesus patungo sa bangkang sinasakyan sa pamamagitan ng paglakad muli sa ibabaw ng tubig. Bakit ka nag-aalinlangan? Isang pangungusap na di lamang kay Pedro pinatutungkulan, kundi sa bawat isa sa atin na nakakakilala sa Panginoon at nakaranas ng kanyang kabutihan at pagmamahal. Kung gaan niya tayo iningatan at pinagkalooban ng lahat ng ating pangailangan, ganun din naman ang kanyang pag-ibig at pagmamahal ay hindi kailanman magbabago at hindi kailanman kukupas. Subalit dahil lamang sa hampas ng hangin o sa unos na dumarating kung minsan sa ating buhay, ay humihina ang ating pananampalataya, humihina ang ating paniniwala sa magagawa ng Diyos, at dahil dito tayo'y animoy unti-unting lumulubog sa dagat ng buhay na ating nilalakaran. Dati-rati tayo'y nakakalakad ng maayos at matuwid, ang ating isipan at paningin ay nakatuon lamang sa Panginoon. Subalit sa oras na ibaling natin ang ating paningin sa ibang bagay, sa tao, sa material na bagay, sa kaganapang nangyayari sa ating kapaligiran, sa suliranin, sa ating mga kahirapan, sa iba't ibang pagsubok sa buhay, maging sa sariling kakayahan, ay tiyak na unti-unti tayong lulubog. At kung ano ang nangyari kay Pedro, ay tiyak ding mararanasan natin kung ang ating paningin ay ating iaalis sa ating Panginoong Kristo. Kapatid ko minamahal, nakalimutan natin na mas makapangyarihan ang ating Diyos higit kanino paman at sa anumang bagay. God is bigger than our problem. He is greater than anyone. Pinanghihinaan na tayo agad ng loob at nakadarama ng takot sa mga nararanasan at namamalas sa ating kapaligiran. Nagiging balisa at napuno ang ating puso ng pag-agam-agam o pag-aalinlangan sa mga bagay o sa mga alalahanin natin sa buhay, pagkat ang paningin natin ay ating ibinaling sa iba sa halip na sa Panginoong Hesus lamang. Sabi nga sa Hebrews chapter 12 verse 2, "Let us fix our eyes on to Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God." Kapatid ko minamahal, sa Panginoon daw natin ituon ang ating paningin, na siyang may akda ng ating pananampalataya at siya ang nagpapadalisay nito. Tularan natin ang ating Panginoon na dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya at maranasan sa kalangitan, ay hindi niya inalintana ang hirap na daranasin. Maganap lamang ang dakilang kalooban ng Diyos sa Kanyang buhay. Gayon din naman sa atin, mga minamahal. Anumang hirap ang daranasin natin ngayon, mga pasakit na nakapagbibigay lungkot, kapighatian sa ating buhay, mga suliraning walang humpay at animoy sunod-sunod na bagyong dumarating, huwag nawa tayong panghinaan na loob
at huwag tayong mag-alinlangan sa magagawa ng Diyos sa ating buhay. Sa halip patuloy tayong lumakad sa ibabaw ng tubig, sa dagat ng buhay, pagkat kasama natin ang Panginoon. Siya ang nagpapahupa ng unos ng iba't ibang uri ng problema na ating nararanasan. Siya ang nagpapatigil sa bagyo at hangin na ating nai-encounter sa buhay na ito, na kung minsan ay siyang nagpapalubog sa ating pananampalataya. At tandaan po natin, kapatid kong minamahal, He who calms the storm and walks on the water is likewise the one who will hold us in His hands. Kumapit ka lamang sa Kanya at tiyak na makakalakad ka ng matuwid sa ibabaw ng tubig ng buhay. At huwag kang mag-alinlangan. Kaya mo yan, kapatid, pagkat kasama mo ang Panginoon. Ama naming Diyos na mapagmahal, takila at makapangyarihan, maraming salamat sa buhay ng iyong anak na nakinig ngayon. Dalahin ko, O Diyos, na kung anuman ang malalakas na unos o bagyo na iyong pinapayagan na kanyang maranasan sa buhay nito, hayaan mo, O Diyos, na makita niya ang iyong dakilang layunin. Turuan mo siyang maging matatag. Turuan mo siya, O Diyos, na maging matapang na harapin ang malalakas na bagyo at malalakas na hangin na kanyang nararanasan, na siya'y patuloy na magtiwala sa iyo, na siya'y patuloy na magbigay, Panginoon, ng kanyang paniniwala na may magagawa ka sa lahat ng mga bagay na kanyang pinagdadaanan. Hayaan mo, Panginoon, na sa oras na ito, muli mo siyang pakayakapin. Muli mo siyang bigyan ng comfort na sa lahat ng mga bagay na kanyang iniisip na nagbibigay ng takot. Maging sa panahon na ito, Panginoon, na may pandemic, sa panahon o lugar na may banta sa buhay ng sino man, Panginoon, bunga ng kumakalat na virus. Lord, I pray that let the assurance of your protection, Panginoon, be upon this child of yours. Hayaan mo, Panginoon, na patuloy niyang ipokus ang kanyang mata sa iyo, at hayaan mo, Panginoon, na hindi siya kailanman magkukwit o di siya kailanman mag-give up kung siya man o lugad ay lumubog, O Diyos, sa tubig ng buhay. Hayaan mo, O Lord God, na maranasan niya, O God, ang iyong kamay na aabot sa buhay ng iyong anak na ito upang muli siyang iahon at siya'y makalakad ng matuwid sa panahon na ito na gaano man kalakas ang unos ng problema o bagyo. Siya, O Diyos, ay patuloy pa rin nahaharap sa bawat hamon ng buhay. Father, we thank you for this time, Panginoon, na binigay mo po sa amin upang marinig namin ang kapahayagang ito. At hayaan mo, Diyos, na muli ay iyong patuloy na sidlan, Panginoon, ng pag-asa ang bawat puso ng iyong mga anak na nakinig sa podcast na ito. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Beyond